panibagong series sa ating Bible study. Kakatapos lang po ng ating series na Breaking Doubts. Salamat sa Diyos dahil napagtagumpayan po natin ang series na yun. At I believe and I hope, I pray na marami po tayong napulot at natutunan. At kung gusto niyo po ng review doon, puntahan po mga pastor natin at kung gusto niyo ng slides, malaya rin pong maibigay sa inyo yan. Ang hingi rin po ng slide ang Carmencita Church at ituturo din po yata nila ang Breaking Doubts doon. So tonight, mga kapatid, ay bubuksan po natin ang panibagong series. Basahin natin ang ating scriptural text for the whole series in Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Sabi ng Bible ay ganito, "And seeing the multitudes, he went up into a mountain," speaking of Jesus, "and when he was set, his disciples came unto him. He opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you." Praise the name and the word of God. Ang chapter pong ito ay mas kilala bilang the Sermon on the Mount. Everybody say the Sermon on the Mount. In other words, tinatawag din po itong the Beatitudes. Everybody say Beatitudes. Ulit, Beatitudes. Now, ang series po natin ay patungkol sa Beatitudes. Yan po ang pag-uusapan natin, maybe 4 or 5 or 6 weeks. Moving forward, ito pong ating pag-uusapan every Friday. Base po doon sa ating binasa sa sulat ni Mateo, sa Matthew chapter 4, nag-umpisa po ang ministry ni Jesus noong nag-fasting po siya ng 40 days, 40 araw at 40 gabi, 40 days and 40 nights. Jesus' ministry started nung siya po ay nag-ayuno at nanalangin ng 40 days at 40 nights kung saan tinukso po siya ng demonyo doon. Now, nung na-overcome po ni Jesus yung temptation at yung pag-aayuno, nag-start na po ang ministry ng Panginoong Jesucristo at nagturo po siya patungkol sa pagsisisi at patungkol sa malapit na pagdating ng kaharian ng Panginoon. So, para mas dumami po yung makarinig ng preaching niya, ang ginawa po ni Jesus sa panahon na ito ay pumunta po siya doon sa lugar na ang tawag ay Capernaum. Everybody say Capernaum. Ulit, lahat magsabi, Capernaum. Ang Capernaum po ay isang lugar. Ito po yung doon sa karagatan o sa shore, dalampasigan ng Galilee. Amen. Doon sa Sea of Galilee. Ang ginawa ni Jesus, doon siya pumunta sa mga bulubundukin, sa mga hills, praise God, ng Capernaum, at doon siya nangaral. Dito niya nakilala sila Peter, sa panahon din yun. Dito niya nakilala yung kapatid ni Peter na si Andrew, si James, son of Zebedee, si John, son of Zebedee, at iba pang mga disciples niya. Now, nakita ni Jesus na marami na siyang followers na lumalapit sa kanya. Kaya ang ginawa niya, umakyat siya sa isang bundok at umupo siya doon sa taas ng bundok at nagpostura po siyang parang guro o teacher. Kaya nga ang tawag sa kanya ay rabbi. Because Jesus is a teacher. Amen. While he is a man, nung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, isa po sa mga pinaka-importanting roles na ginampanan ng Panginoong Jesus dito sa mundo ay yung pagiging guro o teacher. Kaya ang tawag sa kanya ay rabbi. Amen. Ang location ng bundok na ito ay hindi naman siya talagang bundok na parang bundok Arayat, no?
Isa lang siyang mababang burol, amen, sa likod ng rehiyon ng Capernaum. Nakakalap ako ng mga pictures. Scholars say na around this place, hindi exact yung location na to, pero around this area, marahil dito pinreach ni Jesus yung tinatawag na the Beatitudes. Yan na po kasi ang Capernaum ngayon. So nakikita nyo, nandiyan yung shore of Galilee, nandiyan yung dalampasigan ng Galilee, and then nandiyan yung mga parang bulubundukin na hindi naman kataasan, praise God. Nandiyan yung bulubundukin, and then parang pailalim siya. Doon si Jesus nakaupo, amen, sa bandang itaas. Isa pang picture niya ay ito. So hindi alam yung exact location, but maybe around that area, scholars would agree na dyan po ipinangaral ni Jesus yung ating pag-aaralan na tinatawag na the Beatitudes. Ang Sermon on the Mount, or mas kilala bilang Beatitudes, ito po ang una at pinakamahabang mensahe na tinuro ng ating Panginoong Jesus na nakasulat sa Bible. Amen? So ang Beatitudes, ito ang pinakauna at ito rin ang pinakamahabang teaching ni Jesus Christ na naisulat po sa Bible. Sa umpisa pa lang ng kanyang ministry, itinuro agad ni Jesus ang kahalagahan ng dalawang bagay. Ano yun? Number one is repentance o pagsisisi. Everybody say repentance. At pangalawa ay yung paparating na kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po ang unang parte ng Beatitudes. Praise God. In Matthew 4:17, the Bible says, "From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near." So sa umpisa pa lang po ng ministeryo ng Panginoong Yesus, itinuro niya na yung dalawang pinakamahalagang bagay na kailangan gawin ng isang tao upang siya ay maligtas. Ano yun? Una ay magsisi. Amen. At malaman niya na paparating na, malapit na ang kaharian ng Panginoon. Amen. Now, going back to the Beatitudes, in English, the English definition of beatitude is supreme blessedness. Everybody say, supreme blessedness. Ang ibig sabihin po ng supreme blessedness is the state of being blessed with divine favor. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng beatitude or supreme blessedness ay kataas-taasang pagpapala. Lahat nga magsabi, kataas-taasang pagpapala. Yung mas medyo may pananampalataya, kataas-taasang pagpapala. Yung word na beatitude po, mga kapatid, ay galing sa salitang Latin na beatitudo. Beatitudo. Di ko alam kung ganyan yung tamang pronunciation, pero galing yung beatitude sa Latin ng ang word ay beatitudo, meaning blessedness o pagiging mapagpala, pinagpala. Amen. So, all of these lessons natin pag-aaralan sa bago nating series called Beatitude, tungkol po ito sa pagpapala ng Diyos. Now, lahat ng excited makatanggap ng pagpapala ng Diyos, magsabing Amen. You see, madaming paraan para masabi mong pinagpala o blessed ang isang tao. Pero ang Bible po ay nagbibigay ng tunay na kahulugan ng isang pinagpalang tao. Pag nakakita tayo ng tao na kumakain sa mahal na restaurant, merong mga ari-arian, maraming pera, marahil ang masabi mo yung taong yan ay pinagpala ng Diyos. Amen? Maraming paraan para masabi mo na yung isang tao ay pinagpala sa kanyang buhay. Pero alam niyo po ba na ang Bible, pag-aaralan natin yan dito sa series na Beatitudes, pag-aaralan natin kung ano ba yung tunay na kahalagahan ng isang taong pinagpala. Amen. Dahil po ang pagpapala, hindi lamang yun dun sa successful ang trabaho, maganda ang pamilya, merong mansyon, merong magagarang mga kotse, hindi mabilang ang kanyang kayamanan. No, that is not the blessedness, the biblical blessedness, mga kapatid. Sa series na ito pag-aaralan natin, ano ba talaga ang kahulugan na ang tao'y maging beatitude?
or supreme blessedness. No? Magkaroon siya ng supreme blessedness, yung pagpapalang nanggagaling mula sa Diyos. Lahat na excited, magsabi, praise the Lord. Kakaiba pong pag-aaral ng series na ito sa Beatitudes dahil bawat parte po ng Beatitude ay matalinghaga, parang Proverbs. Kung nabasa niyo na ang Book of Proverbs, hindi mo siya pwedeng i-take as it is, na parang pag sinabi niya, ganun, no. Merong mga malalalim na kahulugan yung Proverbs. Same as with Beatitudes, mga kapatid. Katulad na lang nung una natin pag-aaralan sa gabing ito, blessed are the poor. Pinagpala ang mahirap. Ba? Parang taliwas sa ating mahirap, pinagpala. Ba? Pinagpala ang mahirap. Wow. No? Merong pinagpala ang mga tumatangis. Blessed who mourn. Blessed are they who mourn. No? Blessed are they who are hungry and thirsty. Pinagpala yung mga gutom at mga nauuhaw. So, sa series kong ito, hindi natin siya pwedeng pag-aralan yung buong Beatitudes ng minsanang lesson dahil bawat parte ng Beatitude ay nanamnamin natin at i-extract natin yung kanyang kahulugan at i-apply natin, bawat Friday i-apply natin yung natutunan natin sa ating mga buhay. Amen. So as we study this series, tandaan po natin na ang bawat Beatitude principle, amen, ay hindi lang para sa isang grupo ng tao, kundi applicable ito sa lahat ng mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano. So ang isang Kristiyano nagsasabing Kristiyano ako, dapat makita sa kanya yung mga prinsipyo ng mga Beatitudes na ito. Lahat ng Kristiyano dapat nagtataglay ng mga prinsipyo na ating pag-aaralan sa series. No matter your age, job, family role, if you apply the Beatitudes in your life, you will experience, the promise of God is, you will experience a joyful and supreme blessed life. In fact, a true disciple of Jesus must possess all the principles and characteristics in the Beatitudes. Ang Beatitudes po ay merong 8 na principles. Susubukan po natin na bawat Friday, tatalakayin natin ang 2 na principles. So, more or less 4, kung bibitinin tayo ay 5 na Friday po natin pag-uusapan ang Beatitude. Palakpakan muna natin ang Diyos. There is a desire today to translate the word blessed into happy. Kita niyo po yun? Let's pause for a while there. Sabi ng notes, there is a desire today to translate or to equate the word blessed into happy. Sa panahon natin, pilit nilang kinukumpara or parang tinatranslate na lang nila yung blessed sa happy. Parang parehas na lang yung pinagpala doon sa masaya. Ibig kong sabihin, pag masaya ka, pinagpala ka. Kapag hindi ka masaya, hindi ka pinagpala. But starting from tonight sa ating pag-aaral, sasabihin ko na po agad sa inyo, hindi porket masaya ka, pinagpala ka. At pwede kang malungkot, pero pinagpala ka. Hello? Marahil sa buhay mo malungkot ka, mabigat ang problema, may mga sitwasyon na hindi mo kaya. Pero sabihin ko, sa series mong ito pag-aaralan natin at marirealize natin, bagamat ganyan ang sitwasyon, masasabi mong pinagpala ako ng Diyos. Because being blessed is not equivalent or the same as being happy. The word happy today has devalued it. Mababa na lang yung timbang ng pagiging masaya ngayon eh. Amen? Lahat na lang masaya eh. Amen? No? The true meaning of blessed is the inner joy and peace that comes with being, ito yung tamang kahulugan ng pinagpala, being right with God. Yung tama ang iyong relasyon sa Diyos, yun pala ang ibig sabihin ng pinagpala. Bagamat marami kang kotse at mga ari-arian,
Pero kung hindi tama ang iyong puso sa Diyos, pwede ko ba sabihin sa iyo, hindi ka pinagpala. Masaya ka lang, pero hindi ka pinagpala. Pero maraming mga taong naglilingkod sa Diyos, bagamat wala silang mga ganitong klaseng kayamanan sa mundo, they can say with all of their hearts, I am blessed by the Lord. Why? Because they are right, they have the right relationship with God. At yung inner joy and peace ay nasa kanila. So all throughout this series, yan pong ating pag-aaralan. Yan ang tema natin every Friday. Praise God. So tonight, let's start our journey with a new Bible study series called, ayan, mali-mali yung mga format na, The Beatitudes. Amen? Oh. Tama ba yung ano yan? Yung sizing? Sige, next time na lang. Beatitudes. Everybody say again, Beatitudes. Ang una natin pag-aaralan ngayon ay yung unang Beatitude. Matthew chapter 5, verse 3. The Bible says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Lahat tayo basahin natin. 1, 2, 3, go. Blessed are the... Ulit. 1, 2, 3, go. Praise God. Pag sinabing poor, everybody say poor. Mahirap. Nahihirapan. Amen? Nag-i-struggle. Pag sinabi natin poor, almost every time may isip natin yung mga walang makain. Tama? Walang bahay. Walang trabaho. Ito yung madalas natin maisip pag sinabing mahirap o poor. Pero ang pagiging poor po sa Bible ay hindi lamang patungkol sa financial or possession na bagay. But there is also poor in spirit. Mahirap sa spirit, no? Poor in spirit. Amen. Poor in spirit means those who are humble before God. Everybody say humility. Again, everybody say humility. Pinaraphrase natin ang Matthew 5:3, no? Pwede natin sabihin na yung kaninang binasa natin, pwede natin siyang i-paraphrase na Blessed are those who humbly recognize their need for God, for they will enter into His kingdom. Pinaraphrase natin yung poor in spirit ng Blessed are those who humbly recognize their need for God. Pinagpala ang mga taong may mababang loob na magsasabing, kailangan ko ang Diyos. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng Panginoon. Poor in spirit means those people who are humble and in need. Ito yung mga taong mababa ang loob at palaging kailangan nila ang Diyos. Humility is one of the greatest characteristics of a Christian. Everybody say humility. Pag hindi mo na kailangan ng Diyos, hello? Pag kaya mo na lahat ng bagay sa mundo, hello? Pag hindi ka na pwedeng maturuan, pag hindi mo na kailangan lumuhod at umiyak sa Diyos, pag hindi mo na nararamdaman yung burden na kapag di ako nanalangin, may mangyayari sa akin masama. Sino dito yung bago lumabas ng bahay? Hello? Sino dito yung paghawak ng manubela ng motor, ng sasakyan? Hello? Sino dito yung pagsakay mo ng jeep, pagsakay mo ng tricycle? Mapapaisip ka, Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, ingatan niyo po ako. Sino din yung pagpasok ng work, hindi siya yung confident na, kaya ko ito. No. You always ask the Lord for His provision. You always ask the Lord humbly, hello, for His protection. Palagi mo kailangan ng Diyos na sinasabi mo, Panginoon, kung wala ka, wala ako. Hindi ko to kaya. Lord, kahit meron ka eh. Diba? Minsan, kahit meron ka,
Meron kang pambayad ng eskwela, may pambayad ka ng kuryente, ng ilaw, meron kang pambili ng pagkain. But still, nakikita ko sa church na lumuluhod, umiiyak at sinasabi mo, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ang iyong pagpapala. Then, you are poor in spirit. Ano ibig sabihin ng poor in spirit? Yung lagi nilang kailangan ng Diyos. Hello? They're always poor. Parang hindi nila pakiramdam na, yaman ko, hindi ko na kailangan ng Diyos. No, they're always poor. Parang laging they can't get enough of God every day. Parang araw-araw, yung kanta natin last Sunday, set a fire, diba? That I can't contain. Parang more of you, less of me. That is the person, yun yung tao poor in spirit. Humility brings openness and inner peace, enabling one to do the will of God. Those who humble themselves are able to admit their fragile nature. Yung mga poor in spirit, sila yung mga taong magsasabing makasalanan ako. Hello? Kundi lang dahil sa biyaya ng Diyos. Kundi lang dahil sa pagpapala ng Diyos. We are standing because of the grace of God. These people are the people who will inherit the kingdom of God. Pwede ko ba sabihin sa iyo, walang papasok sa langit na ma-pride? Hello? Lahat ng papasok sa langit, walang papasok sa langit at magkita-kita tayo doon at magsasabing, dito ka rin? Galing kasi natin eh. No. Ang lahat ng papasok ng langit, sabi ng Bible, God will wipe out their tears. Pupunasan ng Diyos ang kanilang luha. Bakit? Dahil hindi nila bagkus maisip kung bakit nandoon sila. Sa lahat ng kanilang mga pagkakamali at pagkukulang, sa lahat ng ating mga hindi kakayanan, nandoon tayo at nakaharap at papasok sa karya ng Diyos, then God will wipe away our tears. There will be no more pain. There will be no more shame. People who are poor in spirit are humble, not just in the face of God, but humble in the face of humans. Ang pagiging humble, hindi lang yung humble ka sa Panginoon. Hello? Yung pagiging humble, yung humble ka rin sa kasama mong naglilingkod sa Diyos. Alam mo yung hindi pagkakaunawan, lagi nandiyan yan. Hello? But those who are poor in spirit, hindi nila kayang magmalaki sa kanilang sarili. They are humble in the face of God, also in the face of man. Everyone who is in the kingdom had to become poor in spirit. They all need to have a broken heart and contrite spirit. Lahat po ng mga Kristiyano kailangan nilang magkaroon ng contrite, mababang, basag na puso sa Panginoon. Yung bang walang maipagmamalaki. They have afflicted their souls. They have humbled themselves and repented with deep contrition, o yung tinatawag na pagsisisi. Mark 10:25, the Bible says, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich," everybody say rich, "than for a rich man to enter into the kingdom of God." Sabi ng Bible, mas mainam pa, mas madali pa na ang isang kamelyo ay pumasok sa butas ng karayom. Hello? Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa ang isang mayamang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Brother Jong, so hindi tayo pwedeng yumaman. No, that's not what the Bible is saying. If God wants to bless you, then walang makakapagpigil sa pagpapala ng Diyos sa iyo. But rich is not just in possession or financial status. Yung pagiging mayaman ay yung rich in himself. Yung sobrang punong-puno na siya ng kanyang sarili at hindi niya kayang bigyan ng espasyo ang Panginoon sa kanyang buhay. That is a rich man.
yung punong-puno siya. He's full of himself na hindi niya pwedeng bigyan ng space ang Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Para say, praise the Lord. Sino dito yung kailangan niya si Lord araw-araw? Hello? Dapat nung naging Kristiyano tayo, hindi nawawala sa atin yung pagluhod. Dapat mas lalo tayong natututong lumuhod. Dapat nung naging Kristiyano tayo, hindi tayo naging confident na kaya natin gawin ang lahat ng bagay. No. We need to understand na hindi natin kaya kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay. Poor in spirit means you always need God, because without God, we are nothing. They humble themselves before God, acknowledge that they bring nothing of their own power or possession. Those who truly humble themselves and express their need of the Lord, the promise of God is they inherit the kingdom of heaven. Lahat ng gustong manahin ng kaharian ng Diyos, magsabing praise the Lord. Ang kaharian daw ng Diyos ay para lamang doon sa mga taong palaging kailangan ang Panginoon. Hindi nila kaya. They cannot afford to not attend Sunday service. Hello? They cannot afford not to pray. They cannot afford na hindi tumawag sa Diyos. Hindi nila pwedeng magawang hindi purihin at paglingkuran ng Diyos. Why? Dahil alam nilang saganang sa kanila, saganang sa atin, wala tayo ngayon kung wala ang Diyos. So, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Palakpakan natin ang ating Diyos. Napansin nyo, every beatitudes, nagsisimula siya doon sa blessed. Blessed are the poor, blessed who mourn, blessed who are persecuted. No? Laging blessed, laging pinagpala. Amen? Umpisa pa lang nung wala pa yung promise, pinagpala ka na. No? Blessed, you are blessed. Number 2, pag-aralan natin, sa verse 4 ng Beatitude, sabi niya, pangalawang Beatitude to, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Anong Tagalog ng mourn? Pagtangis. Amen? Hindi lang siya umiyak, tumangis siya. Alam niyo yung mga tumatangis? Yung sobrang sakit ng pag-iyak. Why? Because they lost something. People who mourn, these are the people na nagdadalamhati. Mourning. Sabi ng kanta natin, you turn my mourning. Hindi yun umaga. You turn my mourning. Binago mo, no? Pinalitan mo yung aking pagdadalamhati ng pagsayaw. You turn my mourning into dancing. No? So sabi ng Bible, sa second beatitude na pag-aaral natin, blessed are they that mourn. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, pinagpala ang mga tumatangis, for they shall be comforted. Iko-comfort sila ng Panginoon. Pag sinabing mourn o pagtangis, mourning indicates the pain and the grief of the soul over some loss, often the death of a loved one. Madalas nating nakikita yung mga tumatangis o nagdadalamhati doon sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Or it could be over the loss of possession. Kapag nawalan ng trabaho, nawalan ng possession, pag-aari. No? People mourn over disaster or tribulation. So, the mystery on this beatitude is, paano mo masasabing pinagpala yung taong nagdadalamhati? Pumunta ka doon sa may namatay, sa burol. Pwede mo bang sabihin na yung mga tumatangis na pamilya nung namatay ay pinagpala sila? No? Parang hirap isipin, no? Blessed are they who mourn, for they will be comforted. In times of mourning, they look for hope. Ito yung good side. Ito yung blessed side ng pagdadalamhati. In times of mourning, we look for hope. And most often, hope comes from the Lord. Hello?
minsan kailangan nating dumaan sa pagdadalamhati para ma-realize natin na nandiyan ang Diyos upang mag-comfort sa atin. Hindi nga daw sabi ng mga tao na hindi pwedeng masaya lagi ang buhay. Totoo ba yun? Sino dito yung may diabetes? Hindi pwedeng ang buhay palaging sugar. Tama ba? Hindi pwedeng ang buhay palaging matamis. Hello? Tama ba? Walang excitement ang buhay kapag puro tayo masaya. Ang buhay, minsan, pinaparaan ng Diyos yung pagdadalamhati para mapakita sa atin that He is the God who comforts us. Hello? The focus here is on the people of God who mourn because they will be comforted. Everyone experiences mourning, but the promise of God is this, John 14:18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan na hindi niya tayo kino-comfort. Pupunta siya sa atin, darating siya sa atin to comfort us. Sabi ng Psalm 34 verse 18, The Lord is near, malapit ang Diyos, unto them that are of a broken heart, and saves such as be of a contrite spirit. Malapit ang Diyos sa mga bagbag na puso. Hello? Kapag po daw bagbag ang ating mga puso, doon mas malapit ang Diyos sa atin. Kapag sa panahon na hindi natin alam ang gagawin, sa panahon na we are desperate for help, then God will be near to us upang tayo ay sagipin. Sa mga panahon na wala tayong malapitan, sa mga panahon na tumatangis tayo, at nakikita natin yung mga problema sa paligid, then the comfort of Jesus Christ, hello, ay darating doon sa mga tao merong contrite and broken heart. The Lord is near unto them that are of a broken heart, save such as be of a contrite spirit. Pero, ang sinasabi po doon sa Beatitude na, Blessed are they that mourn, pinagpala yung mga taong tumatangis, ito po yung tumatangis sa kanilang mga kasalanan. Pag-aralan natin ng konti. Yung malalim po na ibig sabihin ng blessed are they that mourn. Yung sinabi ni Jesus na pinagpala ang mga taong tumatangis. Amen. A deeper meaning of that is, yung mas malalim na kahulugan na yung mga tumatangis sa kanilang mga kasalanan. Brother John, anong ibig sabihin? Kapag ang isang tao, alam niyang nakagawa siya ng kasalanan at hindi siya nasaktan. Hello? Then I can say that he is a dangerous place. Kapag wala ka nang nararamdaman sa kasalanan mo, meron daw iba't ibang stages ng kasalanan. Una, conviction. Nakagawa ka ng kasalanan, you are convicted, you are still good, okay pa yan. Kasi convicted ka ba? Hello? Nararamdaman ba, mali ito. Babalik ako sa Diyos. Then the next stage is, acceptance. Tinatanggap mo na, I am born this way. Hello? And then the next stage is defense, justification. Kapag yung mga magsisita sa'yo, magagalit ka pa. Dahil para sa'yo, tama na yung ginagawa. Kaya ang sabi ng Bible, yung mga dating tama, nagiging mali, at yung mali, nagiging. There will be a time and day that people will see good as evil and evil, as good. Pinasa na po ang divorce sa Congress. America is still in the brink of, nandun na sila, yung America is already in the brink of demoralization na gina-justify na nila ngayon yung abortion. Wala nang dangal. Papunta na dun yung Amerika wala nang dangal. Na yung mga kabataan ngayon sa Amerika, sabi nila, my body, my rule. Katawan ko to, akong masusunod. So kahit ipa-abort ko yung batang nasa loob ng tiyan ko, okay na. Amen?
They do not mourn anymore. Hindi na sila tumatangis sa kasalanan nila. In fact, nandun na sila sa punto na gina-justify na nila at sinasabi nilang itong dating mali, tama na siya. Hello? But the Bible says, blessed are they that mourn. Pinagpala ang mga taong tumatangis na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, tumatangis tayo sa Diyos dahil alam natin nasasaktan natin ang Panginoon sa tuwing nagkakasala tayo. Nakakaramdam tayo ng conviction, sinasabi natin sa Panginoon, patawarin mo ako, baguhin mo ako. Hindi yung nakagawa ka ng pagkakamali kasalanan, may sumita sa'yo, sasabihin mo pa, bakit pakialam mo? Yan na. You do not mourn anymore. May sumita sa ugali mo, defensive ka na. In fact, offensive ka pa. Eh, kayo nga eh. Ha? You do not mourn anymore. Hello? Binawalan ka, sasabihin pa, bakit? Ako to eh. People who are unteachable. Those people who mourn speaks of those who express deep sorrow. Meron pong tinatawag na godly sorrow. Everybody say, godly sorrow. Makadiyos na paghihinagpis. Ano ibig sabihin nun? Yung nakagawa ka ng pagkakamali and then you feel the godly sorrow. Ayaw mo yung feeling na lumalayo ka doon sa presensya ng Diyos. Ayaw mo yung feeling na hindi naging maayos ang iyong lakad sa Panginoon. You force yourself back to the presence of God. Nakagawa ka man ng mali, hindi ka magsasabi na, okay na siguro. No, you force. Anong pagkakaiba ni Pedro kay Judas? Hello? Si Pedro, si Judas, pinagkanulo si Jesus isang beses. Si Pedro, pinagkanulo si Jesus 3 beses. Mas mabigat yung kay Pedro, technically. Tama ba? 3 beses pinagkanulo ni Pedro. Yung lideran ng mga disciples, pinagkanulo si Jesus ng 3 beses. But the difference of Judas and Peter is si Judas nung nagkamali, hindi bumalik kay Kristo. Hello? He decided for his own self. No? Ayaw niyo ako, pakamatay na lang ako. Diba? Pero si Pedro, nung bumalik si Jesus doon sa shore, nung nakausap niya si Jesus, sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Dahil 3 beses niyang pinagkanulo si Jesus, 3 beses siyang tinanong ni Jesus na, Peter, mahal mo ba ako? At 3 beses din sumagot si Pedro, Panginoon, alam mo, mahal kita. And then he went back to the Lord at siya ang nag-preach sa day of the Pentecost in Acts chapter 2. You see the difference? When we sin unto God, you go back to Him. Kapag nagkamali tayo sa Panginoon, tumangis ka sa Panginoon. At tatanggapin ka ulit ng Panginoon Diyos. For God is not unjust. Hello? Ang Diyos ay patas na Diyos, mapagmahal na Diyos, upang tanggapin niya tayo sa panahon nagsisisi tayo sa ating mga pagkukulang sa Kanya. So ang paraphrase ng Beatitude nito is, blessed are those who mourn for their sins, for they shall receive forgiveness and life eternal. Lahat ng nangangailangan ng kapatawaran ng Panginoon, pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Sino dito yung nako-convict pa? Sino dito yung nako-convict pa ng Diyos? Wala na? 4 na lang. Lahat ng nako-convict pa, magsabing amen. Kapag wala ng conviction sa puso mo, delikado ka na. Hello? Ano yung pong pagiging Kristiyano, tumatanggap ng mali? Walang Kristiyano ditong perfecto. Lahat tayo, at any point of time in our journey, being a Christian, lahat tayo, in any point of time, magkakamali tayo. Pastor yan, magkakamali yan. Leader yan, magkakamali yan. Preacher yan, song leader yan, musician yan, lahat yan tayo, magkakamali tayo. Hello? But though blessed are they that mourn,
Mapalad ang mga tumatangis at iiyak sa Diyos na magsasabing, Panginoon, patawarin mo po. Then they will have the comfort coming from them. Bakit comfort? Kasi sa tuwing nagkakamali tayo, nandiyan palagi nakaabang yung demonyo. Ayan ka na naman. Pasimba ka pa. Hello? Pa-church ka pa. Pangit naman ang bibig mo. Pangit ang ugali mo. Hello? Hello? Pa-church ka pa. Nandiyan lagi ang bulong ng kaaway. Ang ma-pride na tao magsasabi, hindi na mag-church. Bahala kayo dyan. But those, hello, who are true Christians, they will say, the devil is a liar. Sinungaling ka, demonyo. Kaya nga ako nag-church kasi ganito ako. Hello? At magsasabing, babalik ako sa akin. Yung story ng prodigal son, tinuro sa atin yun ng Bible hindi para hindi ka maging prodigal son. Hello? Hindi tinuturo ng prodigal son na story na huwag kang gagaya sa prodigal son. Dapat hindi ka magkakamali. No? The real lesson of the prodigal son is, no matter how far you are from the Lord, go back to Him. Kasi lahat tayo at one point in our life, magiging prodigal son tayo. But that is a reminder for us, malayo ka man sa tingin mo, naghihintay pa rin ang iyong ama sa pintuan ng mansyon sa iyong pagbabalik. At sa iyong pagbabalik, ipapakatay ng iyong ama lahat ng kanyang mga hayop para maipakain sa kanyang mga alaga. Hello? There will be a celebration when you come back to Him. Those who are mourn, actually itong dalawang beatitude, those who are poor in spirit and those who are mourn, they are actually similar to each other. Magkaparehas po sila. Ano yun? To be humble unto God. Hello? Poor in spirit, Lord, wala akong may pagmamalaki sa iyo. Lahat ng meron ako, galing sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw ang Diyos na nag-aalis. Pupurihin kita sa lahat ng panahon. Kailangan kita sa buhay ko. Those who are mourning, no? Blessed are they that mourn. Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Hindi pag nagkamali ako, hindi na ako tatangis, no. Tatangis ako sa aking mga pagkakamali at babalik ako sa aking Panginoon. And He will comfort. Kaya nga sabi ng Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things below. Ang focus natin dapat yung mga makalangit na bagay. Lahat ng nakafocus sa makalangit na bagay, magsabing praise the Lord. Wait. Not on things on the earth. Bakit? Ang isang Kristiyano dapat umiiyak dahil sa kasalanan ng mundo. Hindi nakikisaya sa kasalanan ng mundo. Merong mga Kristiyano ngayon, sinasabi nilang Kristiyano sila, pero hindi sila umiiyak dahil sa kasalanan ng mundo. In fact, they rejoice with the world. Hello? Kapag nakakita tayo ng maling bagay sa mundo, kasalanan ng mundo, dapat iiyak natin ito sa Panginoon. Lord, forgive our sins. Hindi yung makikisaya pa tayo sa kanila. Hindi yung makiki-compromise din tayo sa kanila. Hello? No. We cry, we mourn because of the sins of the world. Mourning implies the love for people in our lives and will be comforted by the grace of God. Sino dito yung kapag alam mo may pangangailangan ng iyong kapatid, iniiyak mo siya sa Panginoon? Blessed are they who mourn for God's people. Amen? Mourning in this context is called a blessing. Because mourning our fallen nature creates a desire to improve ourselves and to do what is right. Kapag tumatangis tayo sa ating mga pagkakamali, then nakikita tayo ng Diyos at binibigyan natin ng Diyos ng espasyo sa ating buhay ng Lord, baguhin niyo pa po. Kasi marami pa akong kailangan matutunan. Marami pa akong kailangan baguhin sa aking sarili.
Then the promise of the Lord is, they will be comforted. Isaiah 25 verse 8. He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from off all faces, and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth, for the Lord has spoken. Aalisin ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag tayo bumalik sa Kanya. So, just to end our chapter 1, mga kapatid, blessed are they who are poor in spirit. Lahat ng poor in spirit, pwede ba natin sabihin, praise the Lord? Praise the Lord. And blessed are they that mourn, for they shall receive forgiveness and life eternal. Palakpakan natin ang ating Diyos. Next week, pag-aaralan natin yung blessed are the meek, o mahinahon. No? At saka yung blessed are they which do hunger and thirst. Yung mga nauuhaw at nagugutom. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Pati natin muling palakpakan minsan pa ang ating